dyan na nakakaalala na kung ano to dati. So, ang bahay po na ito, ipapamay-ari po ni Fortunato Concepcion at ang kanyang asawa na si Victoria. Noon po ay ito ay ginawa sa arkitekto po ni Castilian noong 1937. Fortunately po, hindi na naabutan ni Victoria itong bahay na natapos na gawa. Mamaya po makikita niyo po sila sa parang matahimik kayo. Mamaya po mag-welcome po nila talaga. Promise po. Okay na buhay. Okay po. So, tapos po nun, nabili ng loob ng pamahalaan noong 1980s na ginawa pong library and museum. So, mangilang-ngilang pa rin po ang nakakarinig ako hanggang ngayon na ito daw ay library. So, ngayon po, para sa kaalaman po ng lahat, ito po ay masaya na lamang po dahil noong taong 2000 ay nalipat po ang library malapit po dun sa Pasay Elementary School na po. At ito nga po ay naging museum po. Noong 2008, naka-decorate po ito sa local history museum. Medyo na renovate po niya. And then, in March 2025, gumano po sa pangatlo na po yun actually na renovation po. Ito po, makikita na natin po kung ano yung mga pagbabago. So, meron po kaming guide na magtutulong po sa inyo sa atin. So, siguro, bigay ko na yung floor sa kanya para natin Concepcion Hall. This mansion is owned by the Concepcion family po, no? So this Concepcion Hall po consists of memorabilia of Concepcion family, so including the chairs, tables, pillars, frames, paintings, and cabinets po. Ito po ay pagmamay-ari po ng Concepcion family po, no? Original po at mga natirang footprint na lang din po dito po sa bahay. So this two portrait po na nakikita niyo po was painted by Fernando Amorsolo, the first Philippine national artist po. So this is Don Fortunato Concepcion, who owns this house, no? Siya po ay who serves as a mayor of Pasig during 1918 to 1921 as well, and also the registered pharmacist here in Pasig nung araw. This is his late wife, Doña Victoria Concepcion. Actually, this mansion serves as a gift for his wife, but unfortunately, and sad to say, hindi na po ito naabutan ni Victoria because she passed away po. And right here naman po makikita naman po natin si Dr. Pepeng o Dr. Jose Concepcion po. Sino po siya? Siya po ay anak po ni Don Fortunato Concepcion. Actually, tatlo po silang anak ni Don Fortunato po, no? So ito na lang din po ang footprint na nakuha po natin. Ito po ang kanyang asawa na si Naning Concepcion. However, yung Naning po is not her full name. Locals here in Pasig called her Naning na lang po. And this one naman po, itong piano po ay gumagana pa po, no? This was donated by the family of Valentin Cruz. Who knows Valentin Cruz, by the way? Taas ang kamay. Ayan, so sana po makilala po natin si Valentin Cruz. Later on, we will tackle about Valentin Cruz po. So again, this hall po, ito po ay bago po tayo nasako ng mga mananakop po. So ito po lamang ay kwentong Pasig. Specific na po siya, okay? So, nung panahon po, to answer your question, if we have indigenous people here in Pasig, wala po tayong indigenous people here in Pasig. But we believe na ang mga continents po sa Earth ay magkakadikit po, no? At ito ay meron po tayong Austronesian na tinatawag na galing sa Southeast Asia. Lumakad ng lumakad hanggang sa nakarating po ito sa Pilipinas, specifically sa Pasig po. If I'm not mistaken, Pangaea po ang tawag sa magkakadikit mo na continents, at kung nakarating po ang Austronesian dito po sa Pilipinas, ito po ay tinatawag natin Negrito po, no? And this rocks na nakita niyo po kanina was founded sa Pasig River po, no? Near Santa Rosa po. Rio tells us a story. Wala man sa information accounts na makapagsasabi na meron tayong indigenous people here in Pasig. But this rocks, Rio tells us a story na baka meron. Dahil po kung mapapansin niyo po yung structures, yung shapes po ay mukhang ginamit po sa pangangaso, pagkain, paghiwa ng mga kung ano-ano man nung panahon na yun, no? So baka meron po tayong baka meron nanirahan. No, we have also Spanish imprint po dito sa Pasig. Of course, it's very evident naman po ang ating cathedral na ang mga Spanish po ang nag-introduce sa atin ng Christianism po na pinatawag.
panahon po na yon ay wala pa po tayong sariling patron po natin. Naniniwala po tayo sa patron po ng Antipolo, which is Our Lady of Peace and Good Voyage po. So from Antipolo down to Pasig Rivers, ang Our Lady of Peace and Good Voyage po ay dumadaan po sa Ilog Pasig, nakasakay sa bangka. At kung makikita raw po ito ng mga tao noon, it means you are blessed. Okay? And that's Ayan, so hinig po ba ako sa likod? Ayan, so I hope you still have the energy no, na makilig po sa medyo makipot lang po talaga yung museum po natin po. No? So, right there po kanina, nadaanan po natin is the fighting of the British po. No? So, I know a lot of us hindi po familiar sa British. No? Tayo lang daw po ay sinakop ng Spanish, American, and Japanese. No? Tayo ay sinakop rin po ng mga British, no? From Great Britain, no? Pero sila po ay tumagal lamang ng 3 to 5 years, noong 1700s. So ang kwentong Pasig po, ang mga British daw po ay kinuha ang kampana ng simbahan at tinunaw ito laban sa mga Pasigueño. Bakit kinuha ang kampana ng simbahan? Dahil po ang kampana ng simbahan nung araw po ay nagsisilbing alarm po sa society. This is to shut down the society upang to declare a war po na hindi alam ng mga tao na susugod po sila. Ayan po, so yun po ang kwentong British. So to cut a long story short, tayo po ay nanalo sa laban sa mga British po, no? At meron na rin po tayong tinatawag na mga mestizo. Ayan, baka yung mga mestizo po dito. Ang mestizo po ay mga nalahian na po ng ang mga Pinoy na nalahian na po ng mga, of course, ng Spanish, Chinese, Quago. Ang Bahay Quago po, just to visualize, this is the Bahay Quago. Ito po ay mabato, malapit sa ilog, isang kuweba, no? Upang pagplanuhan o pagmitingan ang isang malawakang revolusyon galing sa laban sa Espanyol. So, nung panahon na po na yun, sa Bahay Quago po ay umuulan. So, malapit nga po sa ilog ito, tumataas ang level ng water at may isang katipunero nagsuggest po na doon na lamang po natin ituloy ang pagpupulong po sa bahay ng aming general na si Valentin Cruz. So to answer your question, who is Valentin Cruz? Valentin Cruz po is the general ng mga katipunero dito po sa Pasig po. Kasama si Andres Bonifacio po. So may nangyaring pagpupulong o tinatawag po nating Assemblea Magna. So, welcome to Assemblea Magna o isang malaking pagpupulong. Assemblea Magna po o isang malaking pagpupulong. Bakit may Assemblea Magna? Dahil po pinagpaplanuhan na po nila ang malawakang revolusyon upang makalaya tayo sa kamay ng mga Espanyol. So just to visualize yung bahay ni Valentin Cruz, ayan po, nasa likuran niyo po. Sir, ayan. So the sketch of bahay ni Valentin Cruz na situated sa San Nicolas. Ayan. So, Assemblea Magna po ay ito po. Sa gitna po si Andres Bonifacio, si Dr. Pio Valenzuela, ang ating general, Valentin Cruz, Emilio Jacinto, Emilio Aguinaldo. So, sinabi po ni Andres Bonifacio na Dr. Pio Valenzuela, pumunta ka ng Dapitan, sabihan mo si Rizal sa isang malawakang revolusyon. At pumunta naman po si Dr. Pio Valenzuela kasama ang bulag na bata upang ipa-check up daw po kay Dr. Jose Rizal sa Dapitan. No? Kumaga, nag-serve as a ticket para makapasok po siya sa Dapitan
yun nga po, nakatulong na po si Dr. Jose Rizal during that time. Ngayon, nag-usap sila. The main objectives was to inform Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal po ay hindi pumayag sa kadahilan ng hello, ayan, mabuhay once again. Welcome to Pasig City Museum. So, sa kadahilan ng pong hindi pumayag si Dr. Jose Rizal dahil po nakikita niya na ang katipunan ng araw ay hindi pa po ready. Dahil po sa kawalan ng mga sa kakulangan ng mga armas, sa kakulangan pinansyal upang makalap. So, I hope you guys enjoy our tour, and I hope may energy pa rin po kayo dahil first station pa lang po natin ito sa ating night tour. Ayan. Okay. So, welcome to Nagsabado sa Pasig, no? Ay, ito po ang area po na ito dahil dito tayo pasya dito. Ito po ang Nagsabado sa Pasig, no? Ang point po Nagsabado sa Pasig, ito po ang execution ng Assembly Magna na naganap po, no? Bakit Nagsabado? Pwede namang nag-Lunes, nag-Biyernes, nag-Linggo. Ang kwento po dyan kung bakit tinawag na Nagsabado sa Pasig dahil po naganap po ang labanan po ng Friday evening. At natapos po ito nung Nagsabado na po. That's why we call it Nagsabado sa Pasig. So ang kwento po niyan, ang mga katipunero po, no, halos 2,000 to 3,000 katipuneros po ang sumugod po sa simbahan. So una po nilang inatake po ang isang tribunal de mestizo po, bahay ng mga mestizo po. So doon po nila unang sinabotage dahil nandun nga po ang mga armas ng mga Spanish colonizers po na. Colonizers, diba? Hindi rin talaga nagpakabog ang mga Amerikano na nanakop rin talaga sila. So ito ang kwentong Pasig lamang po, no? So of course, American colonizer really introduced to us the commercialization po, no? Hindi po nila tayo pinahirapan. Sila po ang nag-introduce sa atin ng power of government. Ayan. So nagkaroon na rin po tayo ng hospitals, schools, and many more. Some infrastructures, wheels din po, industrial revolutions, machinery, and many more. So American colonizer really introduced us a better society, a better Philippines, no? Pero syempre hindi tayo papayag dahil bansa natin ito, di ba? So we also have the first municipal council of Pasig served from 1902 to 1904, headed by Don Felipe Benicio Gomez po. So dito, ito po ang ating unang mayor. Ayan. Council President pa po ang tawag sa kanya. Municipal Council President po ang tawag ng ano po. So nagkaroon na rin po tayo ng census, kung makikita po ninyo. Of course, the wheels. Ayan, nagkaroon na rin po tayo ng Manila Railroad, mga tren. Ayan, so you can take pictures by the way. So this, ito pong mga wheels na to, opako, ay nakita po ito sa near Pasig Cathedral po. Ayan, so if you guys are wondering bakit nasira o nawala ang Riles po, malapit po sa simbahan, later on we will tackle. Pero I think di tayo kasya, no? So introduce ko na lang habang nandito pa ang mga Amerikano po, no? During December 8, 1941 po, the Feast of Immaculate Conception po, habang nag-celebrate po tayo po ay binomba ng mga Japanese troops, no? Mga Hapones po. At dahil po doon po nasira ang Riles po. At hindi na rin po nagawin. That's why ang mga matatanda po sa ganyan pa mga lola at lola po natin, wala pong birth certificate. Sa kadahilanan na sila rin daw po ang PST during that time. Kamakapasin niyo rin po, mga late registered po sila. At kung nasira po ang Riles po, ito po ang Riles sa tapat mismo ng simbahan. Bakit po kaya buo ang bahay? Sa tingin niyo po. Bakit po? Kasi dapat pinasabog rin nila kasi binomba nila ang simbahan. Ang mga kung ano ang building, bakit buo ang bahay? Bakit buo ang bahay ng Concepcion family? So to cut the silence once again, dahil po dito po ang kuta ng mga Japanese. So as we stand here in this historical mansion, we should show some respect dahil po sa baba po nito, sa basement po nito, marami po tinorture po ng mga Pilipino. Hindi natin alam kung may kasama po tayo dito. Ayan.
ang magandang symbolism daw po na isang babae may bungko. Isang sirena. However, mutya ng Pasig po is a shifter. It means, just to protect Ilog Pasig po, nag-transition po siya into human, halaman, puno, bangka, and many more. She can do everything just to protect Ilog Pasig po. And itong illustration na po na makikita niyo po along the Pasig po is the evolution of Ilog Pasig po. No? Hindi lang po siya sa mode of transportation but also for sightseeing, leisure and recreational activities as well. And this one is the Esplanade po, which is situated in Manila City po. And hopefully makabisit din po kayo dito po sa Esplanade. Ayan. And this one naman po is the Bitukhang Manok. Bakit po Bitukhang Manok? Bitukhang Manok po dahil po, kung makikita niyo po ito, itong actually model picture na po ito. Pasig City Museum together with the Foreign Affairs and Tourism Office, we thank you for choosing and visiting our Palungan ng Kasaysayan at Karunungan. Ito po ang Museo ng Lungsod Pasig. Maraming salamat po at ingat po. And then I call on Sir Jared. Hello, Sir Jared. AKA ang Pasig Simbahan, no? Ang katedral, ang sentro ng Diocese ng Pasig. Ang Diocese ng Pasig ay binubuo ng tatlong bayan, ang Pasig, ang Pateros, at ang Taguig. Tayo ay pinalad sapagkat ang bayan natin ay hinirang bilang sentro ng isang diocese. Ibig sabihin, ito ang pinakamataas na simbahan dito, no? Kalinya niya halos ang mga katedral ng Cubao, ng Antipolo. Ngayon, at tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, nung araw, ang Agustino, para masabi niyang ang bayan ito ay founded na, magtatayo sila ng simbahan. So, nung 1571, nung nakuha na nila ang Intramuros, and by the way, ngayon din ay araw ng Maynila, di ba? So, nung nagpunta sila rito, wala namang EDSA nun. Walang C5. Ang ginamit nila ay yung ilog na sinasabi ko kanina. Yun ang highway nila para makapunta dito. At ang una nilang pinaungan ay ang lugar nila, Kagawad, ang may bunga. Di ba? Kaya talagang sikat ang may bunga dahil doon nagbunga ang ating pananampalataya. Di ba? So sa may bunga, sila ay naglanding ng January 15 po ba? 17 ang kapistahan ni San Antonio Abad. At after nun, sila ay nagtungo na sa Pook na ngayon ay pinagbuhatan. Diba? Ng January, kapistahan ni San Sebastian. Ngayon, napansin nila ang pinagbuhatan, bahain, no? Hanggang ngayon naman siguro, medyo may problema rin sila ngayon. Lalo pag mataas ang ilog, ang loob, o matalakas ang ulan. Kaya ang sinabi ng mga matatandang Pasigenyo, mula pinagbuhatan, ay binuhat nila ang simbahan at ang pananampalataya dito sa Malinaw, kung saan nakatirik ngayon ang ating katedral. Ngayon, bakit Malinaw ang tawag dito sa barangay na ito? Alam nyo, itong lugar na ito, it is a crossroad of three waterways. Doon ay ang Marikina, diba? Ilog Marikina. Dito ay ang Ilog Pasig. At doon naman, kung tawagin, ay ang Rio de Pasig o ang Bitukhang Manok. In short, para siyang delta. At sa lugar na ito, geographically speaking, maraming balon. At ang balon dito ay malinis sapagkat tatlong ilog ang nakapaligid rito. Kaya ang palaging tawag dito ay magpunta ka doon sa lugar na yon na malinaw ang tubig. Ito na yon, malinaw. Okay? Gets? Yes. Okay. So, ano ang katangi-tangi kay
Alonso de Alvaro. Siya ay kasama ni Villalobos sa unang ekspedisyon sa Pilipinas. At si Villalobos ang nagpangalan sa kapuluan natin bilang Islas Pilipinas, no? Bilang pagbibigay pugay kay Felipe de Asturias ng King Philip II. No? So si Alonso de Alvaro ay hindi lamang basta-basta praile. Isa siya sa 5 prailing unang nakaikot ng buong mundo. At hindi lang Pasig ang kanyang finound. Marami rin siyang mga na-found na mga simbahan sa ligid ng Maynila. Okay, pasok po tayo. Bato, di ba? Ito'y adobe. Bakit? Pag ikaw nagpunta ng Bohol, ang yari ng mga simbahan doon ay gawa sa Corales. Dahil sila ay malapit sa pampang ng karagatan. Tayo, medyo malayo tayo doon. Kaya ang ginawang panggawa ng mga sinaunang Pasigenyo, Kristiyano rito ay adobe. Ngayon, wala pang semento nung araw. So wala silang pandikit. So ang ginawa nila dito ay yung adobe ay hinaluan nila ng kabog para madikit at itlog ng itik. Dahil yun ang hanap buhay dito, hindi anak. So yung itlog na puti ng itik, yun ang pangdikit doon sa ating mga dito. So makikita nyo, di ba? Hanggang ngayon, yun pa rin ang hanap buhay ng mga ilang Pasigenyo dahil sa kanamaan, Lumi, at syempre sa Materos, kung saan halos kapitbahay natin at talagang kapatid na natin yung may tutuhin. So dito tayo punta. Yung larawan na yan ng mahal na ina. Alam niyo itong lugar na ito, ilang beses itong sinakop at nasira. No? Unang-una, noong 1600s, nung dumating dito ang mga Briton, halos 3 araw sila nandito. Pinarada yung kanilang mga kabayo, kinuha yung mga ating lumang kampana. So in short, talagang medyo nawalan siya ng mga yaman. Nung panahon naman ng mga Amerikano, kinuha din yung mga mahal nating mga ornamento. No? Yung mga ginto, nawala rito sa simbahan. It was stripped dry. Everything was taken away from this church. Even our beloved image of the Immaculate Conception was only sculpted in 1902. So yun siya, hindi na ito yung pinagis na natin, no? Ng mga matatanda pa sa atin. Ngayon, bakit ito kayo pinaharap dito? Ito na lang kasi yung natitirang alaala ng lumang simbahan natin. Ang tawag dyan ay Our Lady of the Apocalypse. No? Makikita nyo, no? Nung araw, nakatabi lang yan sa kumbento. Walang may gusto. Nakasabit lang doon. Pero nung dumating dito ang isang tanyag na artist, si Fernando Zubel, inilabas yan sapagkat sabi niya, bibihira lang ang merong ganyang kagandang ukit. No? At inilagay niya yan sa libro niya na Philippine Religious Imagery na hanggang ngayon, yun ang reference ng mga nag-aaral sa Spanish religious art. At ang nickname niya doon is one of the greatest singular accomplishments of Spanish religious art in the Philippines. Isa siyang dakilang arte, isang obra na hindi natin alam kung sino may gawa. Ngayon, Our Lady of the Apocalypse ang tawag natin. Bakit? Sapagkat yung mga nakapaligid sa kanya, yun yung mga ornaments na makikita natin pag tayo ay nagbabasa ng Revelation. A woman clothed with the sun, diba? In the city of Jerusalem, Garden of Eden. So lahat yan nakasulat sa Revelation. Pero, iniba yan. Naging Immaculate Conception. Bakit? Very yan din yung mga sinasabi natin, yan yung mga nire-recite natin pag tayo ay nag-rosaryo. Tore ng galing, diba? Kaba na ginto, bahay na ginto, diba? So yan yung mga nire-recite natin sa rosaryo, sa litanya ng mahal na ina. So originally, this place, no, is dedicated to the Blessed Mother of the Visitation. Sa luma nating
kalendaryo ng Katoliko, July 2 ang kapistahan ng Our Lady of the Visitation. But after how many years? In April 29, 1587, nagpalit ng patron ang mga Augustino, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At ang pinalit nilang patrona ay ang Immaculate Conception. Kaya, hanggang ang mahal na imahe ng patrona ng Immaculada Conception. Di ba sinasabi ko sa inyo, nawawala na yung talagang ancient image natin. Kasi alam nyo, nakakalungkot. Nung nagpunta rito ang mga Amerikano, kinuha nga nila lahat, pati yung mga libro natin ng patay, kasal at binyan. Kaya kung makikita nyo sa archives ng ating simbahan, ang pinakamatanda nating libro ng patay, kasal at binyan ay 1901. No? Wala na yung mga luma nating libro. No? At ang masama pa nun, si Reverendo Padre Patricio Calderon ay kailangan pang makaawa sa Arsobispo ng Maynila ng panahon ngayon ay si Archbishop Nozalena. Nagmamakaawa siya na kung pwede, mamagitan na siya at paalisin na yung mga Amerikano dito sapagkat kung sila ay magtatagal pa rito, wala nang matitira. Diba? Kaya talagang halos lahat ng nakikita nyo rito, bago na. Relatively, no? Relatively, 1900s na. So, ang imahe natin ay dinaong at nagmula sa Bambang, mula sa Maynila, kung saan siya pinagawa, siya ay naglayag at bumaba sa Bambang. At pagkatapos doon ay pinrosesyon dito na Marian, dito sa Encarnacion. Noong 2008, no, siya ay canonically crowned image. No? Ibig sabihin, pag kinurunahan ng isang imahe, hindi mo ibig sabihin na mahal siya. No? Ibig sabihin nun, marami nang namimintuhong kaluluwa sa kanya. And aka, marami nang devotee. No? At nung ito ay kinurunahan, maraming mga naluha sapagkat ang ating mahal na simbahang Immaculada Conception ay isa sa mga lumang simbahan pero quite recently lang siya nakoronahan. Kaya talagang nagbubunyi ang bayan ng Pasig. Hindi lamang ng Pasig, kundi ng buong diocese. No? Ang upuan na yan ay ang upuan ng obispo. Kung tawagin niya na ay cathedral. No? So pag may nakita kayong upuan na ganyan, diyan nakaupo ang obispo. So very exclusive churches lang meron ganyan. Cebu, Manila, no? Cubao, Antipolo, cathedrals. Because this is their church. No? Dito sila nag-oopisina. No? And we were canonically erected as a cathedral on August 21, 2003. No? So we are relatively also a new diocese and one of the smallest dioceses in the country. A portion of that used to be his garden. And ang isa sa mga katuklasan niya ang bulaklak dito sa Pasig ng Lumamela. Dito sa Pasig di ko na makita yun. At si Padre Blanco ay hindi lang kilala dito sa Pilipinas, hindi lang sa Pasig, kung hindi sa buong Pilipinas, especially at lalo na sa halamang gamot. Siya ay herbal na, ang panahon niya. Kaya malaking karangalan sa atin na minsan sa isang kasaysayan ng bayan ng Pasig, mayroong isang Padre Blanco na nanahan sa atin. Ito naman yung mga lumang kampana ng ating simbahan. Hindi ito yung mga kampana na noong 1500s or 1600s kasi as I told you, most of them, if not all, were stolen by the British and made to between wars. So ito na lang mga 1800s na yan, 1700s.
So dito makikita niyo yung mga lumang bagay, mga munting alaala ng kasaysayan ng simbahan ng Pasig. Pero ang pinaka-prominenteng feature ng simbahan na ito ay ang malaking tawag dyan, mural, no? Ni Derek Makutay na inilalahad ang kasaysayan ng bayan ng Pasig. So kanina diba nakita niyo naman, kinuwento ko na sa inyo, sinakop tayo ng mga Briton, syempre may mga Hapon din, may Amerikano, canonical coronation, diba? Syempre ang legendary birth ng ating bayan, si Dayang Kalangitan, diba? Ano mapapansin niyo dito? Simula hanggang dulo. Diba? Ang makikita mo rito ay ang kadakilaan ng kababaihan. Diba? Ang tinitingala kasi nating founder or the greatest ruler of Pasig is not a king, but a queen. Diba? Si Dayang Kalangitan. And according to myth, kasi ang ating lahi ay hindi naman tayo writing race. Hindi natin isinusulat yung kwento natin. Bagkus ating isinasalin via sabi-sabi, chismis. Kaya minsan medyo OA, pero minsan din tumatama. At sabi sa legend or tradition would dictate that Dayang Kalangitan used to reside in Parian Creek. And Dayang Kalangitan married the nobility of Tondo, si Gatlontok. At nagkaroon sila ng anak, si Salaila. Ngayon, bakit kilala si Dayang Kalangitan? Siya ang huling-huling Buddhist monarch in the Philippines. He is the last Indianized queen. After nun kasi, sinakop na tayo ng pananampalataya ng Muslim. At ang unang hari ng Maynila na naging Muslim ay ang anak niya, si Salaila, na bininyagan bilang Raha Suliman. Diba? At si Raha Suliman ay nagkaroon ng mga anak. Si Raha Matanda. At syempre, yung isa, ang pinakadakilang hari ng Tondo, si Lakandula. Kaya kung iisipin ninyo, kung wala ang Pasigenya, wala ang kadakilaan ng lumang Maynila. Diba? At kung makikita sa dulo, si Maria din, yung nagwakas sa lahat. And I think this is a way that the Spaniards conquered the country. Because here in the Philippines, we take pride in our women. No? We do not really have this kind of, meron tayong parang machismo, yung maano tayo sa lalaki, di ba? Tayo hindi, tinitingala natin ang mga kababaihan. At ginamit ito ng mga mananakop para sabihin na si Dayang Kalangitan ay parang si Maria din. Kaya sambahin nyo rin ito, dakilain nyo din. Bigyan nyo rin ng veneration itong bagong introduced na imahe ng Immaculada ng Maria. Kaya kung titingnan nyo, hindi ba
Pasig Cathedral. Nandito na tayo sa Plaza Rizal. So, ang Plaza Rizal, of course, obviously, it was named after our national hero. But before that, before 1919 or 1917, nung ito ay tinatag, this place is called for another name. No? Ang dati nitong pangalan ay Plaza de la Paz. Diba? Plaza de la Paz. Bakit? Maraming explanation, pero Plaza de la Paz sapagkat nung araw sa Bitukang Manok, doon dumadaan ang reyna ng Antipolo papunta sa mga galyon. Diba? Kasi ang Nuestra Señora de la Paz, Nuestra Señora de la Our Lady of Antipolo, ang Our Lady of Antipolo, siya ay palaging kasama ng mga Kastila papuntang Acapulco sa Calakalang Galyon. So, the galleon trade is the precursor of globalization. Maging proud tayo. Bakit? Ang Calakalang Galyon, yun ang nagdeklara sa atin, Pilipinas at Manila bilang isa sa mga kauna-unahang global city. Diba? Sabihin, kilala tayo, hindi lamang sa kontinenteng Asia, kung hindi sa Americas din. Dahil yung mga nakikita rito, yung mga produkto galing China, dito muna nagmumula bago makapunta sa kabilang ibabaw. Ha? Yung mga Manilenyo, mga Pasigenyo. Ngayon, ano bang unique dito kay Jose Rizal? Alam niyo sa lahat ng mga repulto ni Jose Rizal, yan lang ang nakaturo na para bang naninisi. Diba? Ito talaga yung original na itsura niya, but this is not the original statue. It was long destroyed. And it was way taller. Rito yung mga matatanda na, baby boomers, pre-war, martial law babies. Siyempre, nung araw, hindi ito yung itsura, di ba? Mas matangkad. Di ba? Pero, nakaturo pa rin. Saan? Sa Jollibee, doon nandito. Di ba? Nakaturo siya, sabi nila, sa silangan. Dahil diba sa No Limitang Jerez, sinabi nino, dito, Padre Gomez, walang Padre Zamora. Diba? Bakit? Si Padre Zamora ay nanungkulan bilang coadjutor ng katedral. Diba? Si Padre Zamora. Coadjutor, ito yung parang vice parish priest, aka para siyang parochial vicar. Ngayon, inireklamo siya ng mga Pasigenyo sa Arsobispo ng Maynila. Kasi si Padre Zamora ang hilig daw magsabong. Ngayon, kaya pinatanggal siya rito ng Arsobispo. At hanggang ngayon, wala kang makikitang P. Zamora Street dito sa atin sa poblasyon. Siguro dahil talagang inayawan siya ng Pasig o dahil wala ng space para sa bagong street. Pero yung mga original na mga kalye dito ay ipinangalan sa mga bayani. Diba? P. Gomez, P. Zamora, A. Luna, ngayon ay, Justice Hapson, M. H. Del Pilar, A. Mabini. Diba? So, kung ang street nyo ay pinangalan sa bayani dito sa poblasyon, ibig sabihin, your street has long been existing. No? Hindi ito yung mga street na ngayon lang nagawa. Sabihin, American times pa, nandirito na yon. Spanish times na, kalsada na yon. Marami ng kasaysayan at mga kaluluwang umapak doon. Diba? Lalo na sa MH Del Pilar, kasi doon ako nakatira. Tara na! Si Ned, magpinsa kami ni Ned. Ang father niya at yung mother ko, magkapatid. Bali pareho kami 6th generation
ng Tech family. Until now, dala namin yung name, middle name nga lang. I'm Ferdy, this is Net. Ito yung bahay ng Tisa. Bali, it was built 1846. Bili niya, 1846 pa pinagawa yan ng ni Don Cecilio Cabrera Tech. And then, lahat kayo taga-Pasig, ano? Okay, thank you. Ngayon, ito yung pinto. Papasok tayong lahat, ha? Tapos, tigil tayo sa silong. I'll explain something pa sa loob. Okay, let's go. May knocker sa labas, ang tawag doon, Lena or Auntie Lena, dudungaw si Net o kaya kung sino nasa loob ng bahay, hihilahin itong tali na to. Basta may kumato. Bumubukas kukusa yan. Kung minsan sa gabi, bulan, umiik-ik po yan. Kaya, tapos yung mga tao papasok, sasabihin, walang nagbukas ng pinto. Tapos lalabas ulit. Tapos dudungaw ulit na sinong tao. Sabi, pumasok kayo. Bababa na kami para sunduin yung tao. Kaya, parating pinagkakamalan na haunted house. Pero yung locking system niya, yung original na rin. Yung dati. Hinihil sa taas. Mamaya pakikita ko sa inyo yung kahit. Tapos, itong door na maliit na yan, ang tawag namin dyan, bangan. Kasi kami po yung mga nagre-rent ng mga land sa mga praile dati para magsaka sa mga lupa ng mga Kastila. Kasi dati ganun ang kalakalan before. And then may mga land din kami na nabili. Kaya nung inopen namin yan noong 2018, kasi sabi ng mga uncle and aunties namin, huwag yung bubuksan. Pero binuksan namin together yung anak ni Net, tsaka ako, tsaka yung isa pa si Angelo Rivera na namatay na sayang. Bali, siya, 7th generation. Nung binuksan namin yan, nakuha namin yung araro. Pag panik na, mamaya, makikita niyo yung araro nandun sa may hagdan. Yung araro namin, lumang-luma. Mas almost in luma kung sa National Museum. Pero mas complete. And then, marami pa kami nakuha farming tools na nandiyan. Itong makikita niyo mga wood, nakikita niyo hindi pa masyadong naputol kasi hindi pa ito maganda ang pagkalagari kasi noong unang panahon wala pang lumber yards sa Pilipinas. Mayroon na kung file photo, ipakikita ko sa iyo kung paano ginagawa yung mga bahay before. Hindi pa kami binabalikan ng National Museum. Babalikan nila yan para masulat ang mga kasagulat. And then, dito lang tayo sa baba. Ito yung galing kayo sa plaza kanina. Tapos maglakad kayo, nakita niyo yung bahay ni Raimundo House. Tapos pakikita ko sa inyo gano'ng lumang bahay ng Tisa. Iikot mamaya pakikita ko din sa inyo. Ito po yung plaza. Ito po yung Colegio del Buen Consejo. Ito yung Raimundo House. Ay po yung bahay ng Tisa. Nandun na. Kung makikita nyo sa bagong ilog, wala pang tao. Yung panahon na yan. Bali, this picture was taken during the 1900s or 1902. The American
isa. Dito kayo naglakad. Hindi yung bahay ng isa, ayun po. Ang plaza, hindi ba plaza yan? Palengke pa lang dati. Ayun po yung bahay ng isa. Again, sa bagong ilog na po. Yan pa lang ang tao sa Pasig. Dito kayo naglalakad na. Ito yung plaza. Palengke, ulit yung museo, makikita dyan. Tapos pumunta kayo dito sa bahay ng isa. Later din ang museo. Tapos dito po kayo naglakad sa dito tayo. Pinakalimutan natin dito kasi ito. May isang history pero if we don't have any manifestation na ano po dito si Bonifacio at si Valentin Cruz. Kasi si Valentin Cruz at kilala mo na kakilala mo kay Valentin Cruz yung bagong huli natin sa Katipuero. Yan, si nalaman ng mga Kastila may dalawang asawa ng Katipunero na babae ng Marites na umabot sa mga Kastila na nagmi-meeting sila kay Valentin Cruz sa bahay. So, yung parang trip dito gumadaan yan sa susunod na road. Kasi tinapunan na po yun. Kung pwede sila nag-meeting dito na kasi pwede sila bumabago. Kaya ako sinasabing wala rin yung manifestation kasi kwento ng pamilya namin yun eh. If you enjoyed this video, don't forget to like, share, and subscribe for more captivating content from our Nikon adventures.